Madali na nga lamang kaming natapos dito nga sa aming paglilipat na 24 heads. 2 batch nga ito at tig 12 nga bawat pitak niyan. Ililipat na nga namin itong mga alaga naming mga baboy sa nursery papunta nga doon sa grow out. At dahil 2 pitak nga lamang yung bakante doon sa lumang building ay 24 heads nga lamang yung aming ililipat at yan nga hahatiin pa namin sa 2. Bali nga ay 2 batch iyan at na tigdo 12. Malaki nga ang may itulong mga ka-farmers na kapag tayo ay naglagay sa bawat pitak ay yung tamang dami lamang dahil makakatulong sila sa mabilisang paglaki ng ating mga alaga. Dahil hindi sila siksikan doon sa kanilang pinaglalagyan. Madalas ko ang nakikita dito sa mga karatig backyard na kapag nga yung mga baboy ay siksikan doon sa kanilang kulungan, marami nga yung naiiwan sa paglaki o yung nababansot. At saka importante mga ka-farmers na kapag tayo ay maglilipat ay nakasizing na yan. Sama-sama nga yung magkakasing laki ang katawan. At kung may mga activity pa tayo na gagawin para doon sa ating mga alaga, katulad nga ng mga pagbabakuna o kaya yung mga iba pang activity na maaaring ibigay sa kanila ay kinakailangan nga na tapusin na yan doon sa nursery pa lamang bago nga dalhin doon sa grower. Mas komportable nga sana kung yung ating mga biik kapag ating inilipat ay ating bubuhatin papunta doon sa kanilang paglalagyan. Kaya nga lamang nag-iisa nga lamang yung nag-aalaga dito, kaya ang ginawa nga niya para maging mabilis at maayos din naman yung style ng kanyang paglilipat ay hinaharangan na nga lamang yung mga posibleng daanan ng mga biik at itataboy na nga lamang doon sa kanilang paglalagyan na kulungan. Kaya napaka-importante din para sa isang nag-aalaga yung marami kang opsyon na maaaring gawin kapag nga nag-iisa lamang at para din mapaalwan at mapabilis yung trabaho. Malaking bagay nga din ang naiitulong na kapag ang isang mag-aalaga ay may kaunting kaalaman para doon sa pag-aalaga sa kanyang mga alagang baboy, dahil nga pamula doon sa inianak pa lamang yung mga baboy hanggang doon sa pagbebenta ay alam nga niya yung pamamaraan kung paano nga ito aalagaan. Bawat hog raiser naman nga ay mayroong kanya-kanyang diskarte kung paano mapapalaki at mapapaganda yung kanilang mga alagang baboy. At kahit nga kami ay sanay na sa pag-aalaga ng baboy ay kami nga ay nakuha pa ng idea doon sa iba para nga ma-apply din namin doon sa aming pag-aalaga kung ito nga ay makakabuti or makakatulong. At kapag nga maganda ang kinalabasan doon sa mga idea na ini-apply namin dito ay ini-share din naman namin doon sa iba kung paano ba yung pamamaraan na ginawa namin para nga mapaganda yung mga alaga naming baboy, lalo na nga kapag ito ay ibebenta na. At ang isa pa nga na malaki ang naiitulong ay yung ganda nga ng quality ng feeds na ginagamit namin. At ayan nga, at natapos na nga kami doon sa aming paglilipat. Hanggang dito na lamang at happy farming mga ka-farmers!